Hello, dear pastors, preachers, Bible teachers, disciplers, children workers, music ministers, and other servants of God. Kumusta po kayo? Are you ready to serve God tomorrow? Are you ready to do your part in the ministries of God? Sana po handa na kayong mag-preach, mag-share ng Word of God, mag-share ng Sunday School lesson, at magturo sa mga bata, magtugtog, at mag-lead ng praise and worship bukas. Mga kaibigan, God has a message to you through me. Sapagkat sinabi po ng Diyos ang mensahe po niya sa inyo, sa akin. Ano po yon? Ang title po ng message ng Panginoon Diyos para sa inyo ay maging handa at magbantay. Ang salita ng Diyos, 1 Peter chapter 5, 7 and 8. 7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kapalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Amen. Verse 8. Kumanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Sa ibang translation, Magandang Balita Biblia, Tagalog. Ang una po ay ang salita ng Diyos. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ilocano Bible. Naimbag adamag Biblia. Itaklin ninyo kenkwana dagiti amin na pakaringguran niyo gaputay patpateg na kayo. Versikulo 8. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti diablo ag kabusoryo, kas lalyon a ngumengenge nagsapsapol iti talununen na. Meron pa akong kwento sa inyo. In 1990, I became a full-fledged preacher and pastor. And from 1990 through this day, June 22, 2024, mag-compute po kayo. Ilang taon na po akong preacher since 1990. Yung mga magaling sa mathematics ay alam na kaagad. Ako po ay 34 years na po sa preaching ministry. Sa pastoral ministry, ako po ay naging full-fledged pastor for at least 12 years. From 1990 through 2003. Yun po ang aking pagkakaalam. Pero nagpatuloy po akong naging pastor sa online. Sapagkat marami pa akong dinidisciplean through VBS. Ano po yung VBS? Virtual Bible Study at sa aking mga GCs. Kung saan ako po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos. Akin pong naobserbahan sa aking buhay bilang preacher na bago po dumating aking time para mag-preach, magturo tuwing prayer meeting, Bible study,
tuwing youth fellowships, tuwing adult gatherings, especially tuwing Sunday worship services. Ang Diablo po ay kumikilos. Siya po ay gumagawa ng paraan upang ako po ay kanyang mahadlangan at masirang aking focus, concentration on preparing God's message for the people. Kaya pagdating po ng Sunday, ako po ay nagsusulat pa ng message. Naku, hindi po maganda iyon. Na Sunday, ikaw ay naghahanda pa ng message para sa mga tao. Mga kaibigan, hindi po sana ganoon. Dapat Saturday evening, handa na po ang lahat. Message sa Sunday worship. Sunday school lesson. At Sunday morning, mga madaling araw. Ang pastor po, ang Sunday school lesson, ay hindi po. Sunday school teacher ay magre-review na lang po ng kanyang ituturo sa mga tao, sa mga bata, sa mga young people, sa mga adults, sa mga Jehovah worshippers, kung siya po ay preacher, pastor. Mga kaibigan, ang Diablo po ay kumikilos sa ating isipan. Kaya, ang Diablo po ay nagtatanim ng mga evil thoughts, mga negative thoughts sa ating isipan dahil nais po niyang hadlangan ang ating buhay para sa paghahanda ng mensahe natin. At ang Diablo po ay kumikilos para ang ating loob po, damdamin ay masaktan. Gumagamit po ang Diablo ng mga circumstances sa ating buhay para tayo po ay masaktan. And the devil is attacking our social life. Kaya, most likely, according to my story, nagkakaroon po kami ng hindi pagkakaunawa ng aking asawa tuwing Sabado bilang paghahanda sa linggo. At kapag meron po kami misunderstanding, conflict ng aking asawa tuwing Sabado, ang aking preparation po ay affected. And alam niyo po, kahit maging Sunday morning, bago dumating po ang pagtuturo sa Sunday school at preaching, ang Diablo po ay kumikilos sa aming marital life, sa aming marriage relationship, dahil yun po ay kalakasan ng Diablo para kami po ay mahadlangan sa aming ministry as pastor, preacher, and Sunday school teacher naman si Alon. So dear pastors, tayo po ay maging handa at magbantay. Maging handa po tayo at magbantay. Magbantay through prayer. Magbantay po tayo through worship. Tayo po ay maging handa through Bible reading and meditation. Magkaroon po sana tayo ng discernment, spiritual discernment, para atin pong makilala ang pagkilos ng Diablo para atin itong malabanan. So dear friends, co-pastors, co-teachers, and co-Bible teachers, Sunday school teachers, and children workers, worship leaders, maging handa po kayo at maghanda. Yes, maging handa po kayo at magbantay, sapagkat ang Diablo po ay busy, siya po ay abala, at nais po niya sirain ang ating focus para sa paghahanda natin ng mensahe ng Diyos, para sa paghahanda po natin ng ating sarili para sa serbisyo ng Panginoon Diyos. So, maraming salamat sa Diyos sa kanyang mensahe ngayon at sa kanyang paalala.
para sa bawat isa. Kung kayo po'y may problema, let us apply 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Amen. Kung kayo po'y may problema sa inyong asawa, kausapin niyo po siya. Sa isang kapamilya, kaibigan, kausapin niyo po siya. At kayo po'y makipag-reconcile sa Kanya. Magdasal sa Panginoon Diyos at humingi po ng tawad sa Kanya. Let us pray. Father in heaven, we give thanks to you for this message that I just shared. Thank you, O God, for giving these reminders to your people, to your servants, to the pastors, preachers, Sunday school teachers, worship ministers, children workers, and all kinds of church workers. Oh God, help us today until this evening as we prepare your word, the message that you want us to share tomorrow in the Sunday school, in the worship service, as main message tomorrow. Bless all the pastors of God and preachers as they prepare your message and as they prepare themselves for tomorrow's ministry. O Lord, empower your people, your servants. May your anointing, O God, continue to flow through your people. Use your servants, O God, mightily tomorrow by the power of the Holy Spirit. And use each one, O God, his servant. Use everyone effectively tomorrow in preaching, in teaching, in leading praise and worship, in playing the guitar and any kind of musical instrument, in children ministry, in storytelling, and other kinds of ministry. Oh Lord, we need you. We acknowledge that apart from you, we can do nothing. Nais namin ikaw, Panginoon Diyos, ang dapat na makilala ng mga tao. Ikaw ang dapat na mapapurihan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong presensya sa aming buhay. Thank you, Father, for using me today as instrument of your spiritual blessings. Bless all the viewers of this message. Bless all the Christians as they prepare the souls and spirit for tomorrow's worship. We cast all our cares upon you, O God. Ano man ang problema ang gumugulo sa aming isipan, aming pinagkakatiwala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong pagtulong sa amin. At anuman ang aming mga pagkukulang sa inyo, ay kami inyong patawarin. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyo, sapat na biyaya sa amin. We praise your name and we thank you. And we give you all the glory and honor in the name of Jesus. Amen. God bless everyone. Please pray for Villamor B. Cumilang Jr., God's servant, broadcasting from Villasis, Pangasinan, Philippines. God bless.